Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating pong ebanghelyo, yung mga Pariseyo po, naniniwala sila sa muling pagkabuhay. Yung mga Saduseyo, itong nakaengkwentro ni Jesus Nazareno, hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya gusto nilang masilo si Jesus. Gumawa sila ng istorya, ng pangyayari, na hindi naman talaga totoong nangyari. Kung nangyari man ito, masasabi nating, pwedeng sabihin nating, napakamalas naman ng babaeng iyon. 7 ang kanyang napangasawa, pero lahat sila'y namatay, at hindi man lang siya nabigyan ni isang anak. Pero ito hindi naman totoo. Sitwasyon lang ito na gustong masilo ng Saduseyo
si Jesus Nazareno. Kasi ang mga Saduceo, naniniwala lang sila sa Torah. Yung Torah po ay ito po yung unang 5 aklat sa ating Biblia. The first 5 books. Sa atin po, ang tawag natin doon ay Pentateuch, 5. Doon lang naniniwala ang Saduceo. Kaya sa kanila, nahihirapan silang arukin yung muling pagkabuhay. Para sa mga Saduceo, ang buhay lang ay yung ngayon. Kaya binalik din sila ni Jesus Nazareno sa kasulatan ni Moises. Doon, kung kailan nakipag-usap ang Diyos kay Moises. Sabi ng Diyos, siya ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kapanahon ni Moises, patay na po yung 3. Pero po, hindi nangangahulugan. Kaya nga, sinabi pa rin ni Jesus Nazareno, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Dahil para kay Jesus Nazareno, si Abraham, si Isaac at si Jacob ay buhay sa piling ng Diyos. Maaring tapos na yung buhay dito sa lupa, pero patuloy pa rin ang buhay kasama ng Diyos. Kaya nga kung ating babalikan, pinakilala ng Diyos yung sarili niya dahil ibig niyang ipabatid kay Moises na may buhay pa pagkatapos sa buhay dito sa lupa. Gayon din ang ating pananampalataya. Tayo'y umaasa, tayo'y nananampalataya sa muling pagkabuhay. Yun naman ay pinatutuhanan na ni Jesus nung mapakita siya muli sa 12 apostoles at sa iba pang tao pagkatapos siyang mamatay at saka umakyat sa langit. Kung ating pong papansinin, sa panahon natin ngayon, marami hong nagsasabi ng itong totoo, itong totoo. Kung marami tayong katanungan sa buhay, ang pinakamadaling gagawin, magkukonsulta sa AI. Ano po ibig sabihin ng AI? Ang AI po ay Artificial Intelligence. Mula sa teknolohiya, nilikom niya, inipon niya lahat ng mga kasagutan. At kapag nagtanong ka sa AI, Artificial Intelligence, magbibigay siya ng suggestion o ng kasagutan. Minsan at kadalasan, tama. Pero hindi ibig sabihin lahat ng sabihin ng AI o Artificial Intelligence ay tama at batuwid. Kaya nga tayo pinapaalalahanan ngayon na maging mapanuri. Ang tanging susundin lang natin ay si Jesus Nazareno na nagsabing siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Jesus of Nazareth, the way, the truth, and the life. Hindi po AI. Artificial nga hindi natural. Mas manalig tayo kay Jesus Nazareno. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya napapabulaanan, no? Siya pa rin ang totoo. He is the way, the truth, and the life. Huwag tayong manalig sa AI dahil gawa lang yan ng tao. Manalig tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang lumikha sa atin. Ito ang ating pangahawakan. Kadalasan sa buhay natin, hindi natin matatanggap ang kasagutan. Pero malalaman din natin ito. Ipapabati din ito sa atin ni Jesus Nazareno. Magtiyaga lang tayong magpakumbaba, humingi ng tulong sa Kanya, dalhin tayo sa tamang daan, sa katotohanan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.